Hi mga ka-trooper, hito na naman tayo sa bagong update at kaalaman. TrueHN monetization this month of April. Silent but surely. Mas swerte ang year 2022 na applicantee o beneficiaryo kasi sila ang pinapauna sa monetization para maging patas sa lahat. Kasunod ang year 2023 na batch. Dati dalawa po ang process para maka-monetize. Una sa grant monetize sa bank. Pangalawa sa swap gamit ang third-party exchanger at e-wallet provider. Ang concept ito ay sinunod sa Bitcoin. Pero noong October 2022 ilulunsad na sana ang swap sa pagpalit sa USDT. Nang biglang pinatigil o sinuspende ng funder ang swap at napagdesisyonan na, sa TrueHN Grant Monetize, ang paraan na susundin at ang palitan ay sa bangko, na gamit ang TrueHN Official Grant Form. Para hindi maabuso ng sinuman, need maglagay ng mga secondary measurement at alintuntunin ng pamunuan. Sa December 2022 lahat ng applicant ay dapat sumunod sa tama proseso ng Grant Monetize at tamang TrueHN Official Form, hindi po pwede ang gaagawa na Google Form ng iba. TrueHN Grant po ang lagi susundin ng bangko bilang official KYC nito. Bagamat marami na dismaya at tumutol, nanindigan sa maling pamumuno at pride nila, nandadamay pa, pero lagi masusunod ang funder. Kaya siya din ang magtatakda kung paano at sino ang papayagan ma-monetize. Kaya ang full implementation ang pag-apply ng grant, which is 2 coins lang ang pwede monetize, at approve yan ng MLAC at ban kung magsisilbing provider ng monetize. Sa mga nagbubulagan at naniniwala sa mga nagbibenta ng coin, mag-isip-isip po kayo. Lahat po ay pantay-pantay sa pananaw ng Diyos, ganun din ang funder nito. Para maiwasan ang lamangan at pag-abuso sa digital property na sinumulan niya. Ang pag-abuso po ng digital coin ay may kaakibat na batas, lalo't ito'y libre binibigay, ito ay covered by HR 3723 Economic Espionage Act of 1996, Trade of Secrets. Nakapatent po ang digital coins, intellectual property right at trade of secrets po, para madali maintindihan. Sa mga nagpretend na sila ay may-ari ng coins, nag-ahente, nagbibenta ng wala kaukulang papel list, ay pwede po kayo balikan sa batas na ito, kasama ang bago batas na cybercrime law. Ang blockchain po ay transparent, lahat ng transaction ay nakakabit-kabit from sender to receiver, yan po automatiko makita ng sinuman gamit ang wallet address. Kaya madali lang po mag-backtrack ang busisian ang mga transaction, petsa, na gamit ang blockchain. Madali pong masilip ng sinuman ang laman ng wallet ng bawat isa. Mahigpit na po ang pag-monetize ng TrueHN coin. Ayon sa agreement between ng bank at ng funder, langing kikilanan lang ng bangko ang transaction na galing sa funder. So ibig sabihin ang coin na galing sa kanya or siya mismo ang sender at ang babasihan ng bangko para sa pag-check bago mapalitan ang TrueHN coin na hawak ng beneficiary, may mga kasama dokumento na deholhin at ipapakita. Sa may hawak na marami TrueHN coins, nakuha sa ibang paraan, illegal at bininta pa sa iba, may karapatan po ang may-ari kunin, kumpiskahin at isauliang at ibalik ang coin sa kanya, ayon sa kagustuhan ng may-ari at funder ng TrueHN. Baka yan pa ang dahilan para hindi kayo makamonetize. Lahat po ng bigay ay pwede bawiin lalo na't sa marumi o illegal paraan nito nakuha at nabili. Ang TrueHN po ay libre para sa lahat, ang pakiusap lang po ng pamunuan ay sumunod sa alintuntunin at tamang paraan ng monetize, wala po babayaran kahit sintabo, kasi ito po ay bigay ng ating funder o ayuda, tutulong po kami at libre po ito. Ang TrueHN po ay may sariling pondo. Kaya lagi po buksan ang isip at kamalayan, na may mga mabagay po na tinakdang may alintuntunin na dapat sundin. Upang maiwasan, makagawa ng kasalanan, at matuturing sundin ang tama paraan. Pag inumpisahan ng tama, maging tama po ang lahat. Ka-troopers, hanggang sa muli.